Binibigyan ko ng 24 oras itong si, Bitag. Alam mo naman yan, eh, napakayabang. Pare-pareho lang silang magkapatid. Katulad ng kanyang kapatid na si Erich Bendalo. Gusto ko lang kasi pakinggan ninyo kung bakit tayo nakasalamin ngayon. 'Di ba, gabing-gabi parang katulad niya, ayan siya, oh. Oh, 'di ba nagba-vlog siya, naka-shades. Ang lagay ba, eh, ikaw lang ang pwede mag-shades. Unfair naman 'yun. Kaya dapat pakinggan muna natin yung kanyang mga drama, yung kanyang mga banat daw sabi dito ng gunggong na 'to. Yabang-yabang porket may bodyguard. Pakinggan natin. Ikumpara natin sa kanyang kapatid na Eric Sylvester, okay? Backstory of this vlog. In-expose ko, sabi ng aking puting ahas, sabi ko nga, allegedly, si Amy Marcos, si Mangga tatanggalin na yan. Jutang Juna, tatanggalin ka na ni Lisa Tanas. So yun yung story. Napaliwanag natin na wala ng batas-batas. Wala ng batas-batas sa mga bangag na to eh. Talaga namang, mga gago talaga 'tong mga 'to. So, yun yung backstory na talagang ayon sa ating Juting Jahas, papalitan nga si Amy Marcos. So, sumagot itong si Ben Tumbling or si Bitag, pakakayabang, eh. Dami lang bodyguard, eh, alam mo yun? So, ito yung una kong ipe-play sa inyo. Play muna natin yung kung bakit talagang iisa silang magkapatid. Gusto ko lang naman sabihin sa iyo dahil apektadong-apektado kayo sa salamin ko, eh. Lalo na 'tong si Eric Sylvester. Pakinggan natin si G-Tag. Can you believe that? Can you believe that? Hindi ka ba naman Ito ba yun? abay TANG? T-A-N-G? Tanga. Tanga? Ito sa Amerika ka naman. Total sa Tanga. America ka naman. Kabobohan. Tanga, kababawan. Ang tabang-tabang mo, eh. Wala ka namang ibubuga, binibigyan ka ng 24 oras. Sagot! Sabi niya 'to kasi siyempre inaway tayo mga palangga. Sa tingin niyo ba mabait ako? Sa pakinggan pa natin ang gunggong. Ang iyong pinagsasabi Ang iyong pinagsusbe, na para bang ang Senado ay barangay lang na mamaya pwedeng na yan. pumalit ang kasunod. Kinig ka, Kordapyang puting ahas, maharlika, Good to malaking salamin na puti. You look Ayun. funny there, by the way. Oo. Barangay lang na Tingnan mo. pwedeng pumalit ang kasunod. Kinig ka, Kordapyang puting ahas, maharlika, malaking salamin na puti. Teka, You teka, look teka. funny Pakita there, ko sa inyo, by the way. pakita ko sa inyo. Look at your packaging. Ito. Kasunod. Kinig ka, Kordapyang puting ahas, maharlika, malaking salamin na puti. You look funny there, by the way. Look at your packaging. I'm not gonna, you know. Malaking salamin puti kaya sinuot ko 'tong puti natin mga palangga. Makinig ako, ang ganda naman ng Cordapia na 'to. Kung lahat ng Cordapia ganito, edi happy na tayo, 'di ba? Remember, magto 2 years na nung galit na galit din sa akin yung kapatid niyang Eric Sylvester na magnanakaw ng identity sa Amerika. Okay, pakinggan natin. Ito siya. Bilang vlogger ho dyan. Salita ng salita, tira ng tira sa gobyerno. Lalo Yung na mga po vlogger sa po Amerika dyan. na babae. Ayan. Nakapangasawa siguro ng mayaman na afam. Napakaswerte mo, Iling. Bira ng bira eh. Napakaswerte mo. Mamahalin pa yung mga antipara mo. Sino yung Solsol? Diyos ko po. Dapat magpasalamat ka na sa Panginoon Diyos na mayaman ang Ay, nako, itong mga magkakapatid na ito, galit na galit kasi na-booking natin. Yung malaking salamin, bakit ba kayo apektado sa salamin ko? Di ba? Naiinggit ba kayo dalawang magkapatid? Ang tawag dyan ay fashion. Kaya nga sabi ko nga, inahamon ko nga ito, magubad ka ng salamin. Pakita mo yung mata mo. Ano pa sabi ni Jungle ni ano? afam mo. Hindi ka kailangang magbanat ng buto. Daldal ka ng daldal. Comment ka ng comment. Nakakatawa, no? Nakakatawa, inubutuloy ako. Mga polboronic, mga ahas na puti. Why don't you come home? Tama. Why don't you come home and help Sino yung kasama niya? Tama. Sulsulan juta niya? Tama. this country? Tama. Kung talagang may malasakit ka sa bayan mo, umuwi ka rito, ibenta mo or i-donate mo yung kayamanan mo na galing sa AFAM mo na Amerikano, ibigay mo sa mga mahihirap dito. Kasi Yung pala, ikaw na hayop ka. Tagal natin talaga para makita ko kayo. Alright? Fashion lang to kasi. So, ito ang tunay na salamin para makita ko yung inyong mga alindog. So, nakita niyo yung mga gago talaga, mga jutang gini na talaga. Okay, backstory nito, ni Erich Sylvester, yung nga, yung binuking ko, inilabas ko yung pag-revoke ng kanyang citizenship. Ako din nag-expose nun. Kaya sabi ko, tinuhog natin galing sa AFAM mo na itong mga tulfo na to. Alright? Okay? Kasi nagko-complain ka eh.
Nagko-complain daw ako sa mga polboron-polboron. And then you do the fight, you do the battle. Galit na galit to. Takot yan sa Pilipinas pag gumawa na Eh, kasi comment siya ng comment. Anong takot sa Pilipinas? Kasi papatayin. Ngayon ko lang to narinig itong sol-sol na to. Takot daw sa Pilipinas. Bakit? Kasi gugurgurin niyo ako. Sino tong Ngayon ko lang to napansin tong nag-i-echo sa likod. Anong pangalan ng ulol na yan? Eh, sa Amerika siya. Baka po pwede Anda? sa 2020, ikaw kaya tumakbo ng Yan. pagkapangulo. Ikaw na lang kaya. Yung Para mga ganun. Yan! Ikaw na lang kaya tumakbo Pangulo. Ito yung mga reasoning ng mga taong bugok. as President of the Republic, Okay, speaker. or yung isa yung lang, or correct, gusto niyo Oh my God. Nakita niyo, pikon na pikon. Okay, pikon na pikon sila. Si Bendijo ba yan? Bendijo ba yan? Diyos ko, ano nangyari sa'yo, Anjo Bendijo? Ganyan na ba ang kategorya ni Aljo ngayon? Ano nangyari sa'yo, Aljo? Daw gago ka na, gid. Ganyan ba mga kategorya ng mga reporter? Si Eric Silvestre, boses pek-pek. Eto, boses ewan ko mga sinasapian. Sarap lang mga asar, sa totoo lang. Ang sarap mga asar talaga ng mga pikon. Tawagin niya ako ng kordapya. Aba ko, lahat ng kordapya kasing ganda natin, okay, game. Ba't pa kayo pikon na pikon, mga tulfo, ha? Mga maletagang kasi kayo, no? Ito si Eric Silvestre, maletagang to, eh. Gusto niya pa ipabenta ang aking salamin, sell na nga lang, papabenta mo pa. Daw gago, di ba? So, I'm giving you 24 hours. 'Di ba? Inaccept ko na yung challenge mo eh. Challenge accepted. Ngayon, according sa aking mga ayon sa aking mga palanggapin, binubura mo daw yung mga comments eh. Naduwag ka daw eh. Ano naman ang drama mo? Nagbubura daw siya ng comments. Nagbubura siya kapag binabanggit yung pangalan ko na, oy, challenge accepted. So again, etong kwentong ito, kung bakit naman na-topic siya at excuse me, okay, yung mga kasinungalingan nitong taong ito, nilang lahat dapat silang kalusin. Kaya siya galit na galit siguro dahil nasira ko na naman, nabuking ko na naman ang plano ni Liza Tanas. Hindi kita uurungan, Ben Tumbling. Kahit tumambling, tumbling ka pa eh. T-A-N-G-A ka eh. Ob. Anong salita yan? Bitagin kita dyan eh. Yung itlog mo, gusto mo, bitagin ko eh. Ang sabi kasi ng hangad, isa-isahin ko, wala naman sa business ko eh. The poking my nose. Mga kasinungalingang chismis na mga vloggers tulad ni Maharlika. Kung sino man tong babaeng to na di ko kilala, or really? Hindi mo ko kilala? Ayoko na sanang patulan at sagutin ang mga nilala kong gawa-gawang kwento. Basta sa kanyang katabaang utak kung pag-uusapan ay chismis at paninira. So, ako nakikita ko dito, alam mo, sa totoo lang, mga kababayan, sa seryosong usapan, kung talagang feeling niya ni Ben, mataas siya dahil yung pakiramdam niya sa sarili niya. Yun ang pakiramdam niya sa sarili niyo eh. Mataas kayo, may bodyguard, 24 years na kayo sa serbisyo. Sabi niya nga, 24 years na raw sila sa service at wag ko daw sirain yung pangalan ng mga tulfo. Ulol ka pala eh. Hindi ko naman kailangan sirain ang pangalan nyo eh. Dahil sirang-sira na kayo, mga yawa kayo eh. So I'm giving you 24 hours to face me here sa channel ko. Ayun, sabi niya, napaos na ako sa kagagaya, sa hinayupak na to. Sabi niya, siguro gusto niyang sumausaw eh. Gusto niyang makuha ng konti yung yung aking, mga million followers data, sabi niya. Pagbigyan ko siya, paunlakan ko siya. Ito sabi niya. Pagbibigyan ko siya, paunlakan ko siya. Mga followers kasi ng Bitag nagtatanong kung totoo ba ang pinagsasabi nitong si Maharlika at ang kanyang puting ahas. At kung sino man yung katsukaran ng kanyang, na katulad ng kanyang kauri na si Tweety Bird Chuchuchucho. Alright, yan na. Ang sabi niya dito, mga kababayan, pinagsasabi nito si Maharlika at kanyang puting ahas na ako raw ay pinatawag ni First Lady Liza Marcos na tinawag niyang Liza Tanas. Sabi niya, kaya ang sinasabi niya, kasama ka raw itong si George Garcia, Comelec chairman na kinausap si Liza Marcos para pagplanuhan at tanggalin si Senator Amy Marcos. At itong nakakatawa, mag-normal na tayo. Okay? At itong nakakatawa, sinabi itong si Maharlika, ako daw papalit kay Senator Amy Marcos. Can you believe that?
Di ka ba naman, abay, TINGA eh, di ba? Can I ask you something? Bakit kailangan mo i-modulate ng ganyan ang boses mo? Bakit hindi ka magpakatotoo? Kasi nagsiswitch ka eh. Bakit? Kasi naman eh, ganyan-ganyan eh. Bakit ganyan ang mga modulation, Chucho? Anong dramatization yan? Anong gusto mo manindak? Pues hindi mo ako masisindak. Bitag. Magharap tayo. Total, at tao ka eh. Total, ikaw naman yung naghamon. I-message siya, sabihin nyo, kasi yung mga nagme-message sa kanya, binablock niya. So yan, I challenge you. After that, pag wala kang sagot, ibig sabihin, duwag ka. Kasi sasagutin kita. Ang dami kong itatanong sa'yo, at pwede ka rin magtanong sa akin, magsuplaan tayong dalawa. Tanong ka within sa topic lang na pinag-aawayan natin. Hindi ako lalagpas. Hindi kita titirahin ng personal, di ba? Wala naman ako alam sa personal mong eksena. Ang problema sa iyo kasi, ang sabi niya dito, na hindi daw pwedeng palitan ng Senado kasi kahit mamatay, tama nga siya doon. But, bendalo na ngayon, wala nang batas-batas sa Pilipinas. Ulitin ko, pinakukulong na lahat, Senator Marcoleta, Mike Defensor, pinakidnap si PRRD, ang kaguluhan sa Senado. Ngayon, gusto na namang baliin at nagsalita si Lacson about yung threshold ng botohan sa impeachment, kung 2/3 ba or what, ganyan-ganyan. Wala nang batas sa Pilipinas. Kayong mga tulpok po kayo, ikaw kung matino ka, bitag na nabitag ni Maharlika, yung kapatid mo kumbinsihin mo na isole yung mali-maletang pera na dineliver ng mga Marines sa kanya. Hindi puro kayabang. Yan ang problema. Mga nauto nyo, yung mga ob-ob katulad mo eh. Yan ang problema sa Pilipino. Babigyan lang kayo ng tinga, okay na sa inyo. Yan yung sinasabi ko. Na itong mga tulpok-pok na to, wala na sila dapat sa larangan ng politika. Pwede sila dyan sa social media kasi free market of ideas naman to eh. Pero ang problema, gusto nila ako tanggalin. Again, wala na pong batas-batas sa Pilipinas. Sabi niya, hindi basta-basta pinapalitan yung Senado. Mag-research ka naman muna, magbasa-basa ka. Bakit hindi mo buksan ang mata mo, tanggalin mo yung shades mo, para makita mo yung ginagawa ng mga bangag na pagnanakaw sa kaban ng bayan at ng kapatid mo. Kung gusto mo magpakahiro, yung maletagang mong kapatid at ang kapatid mong nagpapakasasa sa laman, panagutin mo. So yun ang gawin mo. Dahil ang taxpayers' money. Okay, sabi niya dito. Kawawa naman yung mga nauuto mo. Nagpapaniwala sa mga pinagsasabi mo gamit yung bibig mo na may diarrhea. Anong kakornihan yan? Eh yung pototoy mo na may tsuva. Ito yung mga sagot, okay, ad hominem yan eh. Although nag-ad hominem din tayo, pero yung wala ka na masagot, yung para kang bata, bibig mo may diarrhea, bibig mo may ganito, yung parang pangit, kahit na ang ganda-ganda mo naman, di ba? Mga ganon-ganon. Saan ka nakakakuha ng ganyang idea? Kasi first time ko lang narinig yan eh, yung mga diarrhea. First time ko narinig, ang isang journalist daw sila, pero walang professionalism. Kung ako journalist, na nagpo-portray ako ng journalist, hindi ko ibababa ang sarili ko like you. Nung nagsalita na yung bibig ko may may diarrhea. Kailan pa nagkaroon ng diarrhea yung bibig? Baka yung chop-chop sa'yo. Dodong. Teka muna, salamin natin. May chop-chop pa sa'yo? Okay. Alright. May chumup-chup ba sa'yo na may diarrhea? Kaya mo nasasabi yan? Nagtatanong lang naman ako. Alright. Sabi mo, hindi daw niya kilala si Lisa Tanas. Wala daw siya pakialam. Sabi niya, I don't care. Dito kay Lisa Tanas. Sabi niya, ayaw ko kasing makilala. Higit sa lahat, ayaw ko siyang maging kaibigan. Si Lisa Tanas daw. Nothing for personal. I just want to get it straight. Unfiltered. Sabi niya. Unfiltered. Itong kulokoy na si George Garcia na tinutukoy niya ay yung nagpatalo sa kanya at pinanalo si Amy Marcos. So yan pinag-uusapan natin. Sinabi ni Ben Tamling, ito, hanapin natin. Okay? Alam nyo, lumang tugtugi na yan, ang chismis na yan. Nung ako'y tumakbo sa Senado last year, pinagplanuhan eh. Pinag-isipan ng administrasyon. Balak nila ako yung papalit kay Amy Marcos eh.
sa partido, nung partido ng administrasyon. Dahil nag-away-away yung mga kapatid. Ayoko maging dahilan ng parang spare, parang spare tire noon. Ilang beses ako kinausap, ilang beses akong tumanggi. Okay? Ilang beses akong kinausap, ilang beses akong tumanggi. Sino kumausap sa'yo? Sabi mo, ayaw mo makilala si Satanas. Ang sabi mo sa statement mo, ilang beses ka kinausap ng administrasyon. Baka naman, pwede naman puting ahas reveal dyan. Oh no, they're not puting ahas. Baka demonyo reveal naman dyan. Sino sa dalawang demonyong mag-asawa ang kumausap sa'yo para sumali sana sa partido ng bangag? Partido ng mga bangag, sabi ni Tabet, right? So, kinausap daw siya. Tapos, sabi niya dito, ilang beses ako kinausap, ilang beses akong tumanggi, kaya tumakbo ako that time na independent. Walang partido si Bitag. Itanong mo yon sa best friend mo si George Garcia. Hindi ko best friend si George Garcia, fake news ka. Sabi niya, itanong mo rin kay George Garcia kung bakit hindi ako pinalusot. So, hindi siya pinalusot kasi, sabi niya ngayon, pinalusot ang idol ko daw na si Amy Marcos. Si Senator Amy Marcos daw ay inuuto ko. Bakit ko naman mauuto yan? Yan ang nang-uuto. Yan ang nang-uuto sa mga Duterte supporters. Okay, may sinabi sa panghuli, may kumausap sa kanya at sinadya siyang talunin ni George Garcia. O tinalo siya, sinadya siyang tinalo. Ang sabi ko, tinalo ka pala, bakit hindi mo panghawakan yan? Kung matapang ka, mag-file ka ng protesta sa Electoral Tribunal. Katulad ng ginawa ni Bangag. So bakit ka nasasaktan? 'Di ba? Kung di pala totoo, kasi sinabi ko naman sa kay Amy, si Amy actually kinakausap ko, "Hoy Amy," sabi ko, "allegedly papalitan ka daw ni Ben Tambling." 'Di ba? Kung tutuusin, kung hindi ka nagpapatol, kung ayaw mo ako bigyan ng sinasabi mo ng content, which is ikaw ang nagko-content sa akin, ikaw ang kumita sa alindog ko, 'di ba? Dapat itinigil mo na yung bibig mo. Ano? Wala namang kwenta yun eh kung tutuusin, 'di ba? Kung hindi totoo. Pero bakit? Magche-change plan na ba kayo? Ano kaya pinag-usapan niyo? Naku, yung Jotang Ginimis na nakaputing salamin na yan si Marlica. Nalaman na naman ang ating mga plano. Ano plano niyo? Siguro sabihin ni Satanas, Jutang Ginina! Whiskey! Di ba? Bago, change plan tayo. Kaya siguro ganon. So, abangan natin. Kung itutuloy ba, according sa ating puting ahas, ang pagtatanggal kay Amy Marcos at ipapalit si Tambling. Yan yung malaking katanungan. Sagutin mo yung tanong ng bayan, bakit ka hindi nanindigan? Bakit hindi ka nanindigan? Dinaya ka pala eh. Ibig sabihin, yung tapang mo fasad lang. Yung tapang mo is kunwari lang. Sa tunay na laban, di ba? Iinapi ka eh. Tinalo ka. Sinadya kang talunin. Pumayag ka ba sa tapang mong mga portrayal mong tapang? Kasi kung ako noon, na alam ko na may ebidensya ako, ilalaban ko hanggang kamatayan, hanggang sa dulo ng hininga ko. Eh ikaw, hanggang supot ka ba?